you ready? Yes, we Amen. are. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Handa na po tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen. Handa na po tayong ipahayag ang kabutihan ng ginawa ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Ang sabi po ng ating aawitin, the greatest day in history, amen, has been done in our lives. At naniniwala po ako ang pinakadakilang araw at pinakadakilang bagay na nangyari sa atin ay nung makilala po natin ang ating Panginoon. 2 Corinthians 2:14, ang sabi po ni Apostol Pablo, tayo po ay kasama sa parada ng tagumpay ng ating Panginoon. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, taglay niya ang tagumpay ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pumalakpak po ng malakas ang lahat ng nakay Kristo, ang lahat na nakipag-isa sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Kaya naman po ngayon, dahil kasama tayo sa parada ng tagumpay ng ating Diyos, ipinapahayag natin ang kabutihan, ang katapatan, ang pag-ibig ng Diyos. Ipinapahayag po natin ito sa mga tao, sa paligid po natin, ng mismong ating pong mga bibig. We confess, amen, we declare, at patuloy nating ipinapahayag kung sino ang Diyos, amen, kung sino ang ating pong Panginoon, at tunay nga po ang ating mga puso ay puno ng kagalakan. Masaya po ba kayo? Amen. The happy day sa buhay po natin ay dumating na. And every day ngayon, tayo po ay masaya, tayo po ay nagagalak. Dahil ang Diyos ay sumasa atin. Ang ating Panginoon ay nararapat pong purihin. Tayo pong lahat ay tumayo. Yes! Thank you, Jesus. You are so good. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on, church. Tayo po'y magsaya sa presensya ng Diyos. Amen. Kahit po mainit, tayo po'y sumayaw. Isayaw po natin at ipahayag ang kabutihan ng ating Diyos. Yes. Hallelujah. This day in history that is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Hallelujah. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Thank you, Lord. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Thank you, For Lord, for all all you've you've done. Yes. What a glorious day in our lives, Lord. Hallelujah.
you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, yeah, what a glorious way that you have saved me.
declare it, Lord. We will declare it, that you are fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout, say it again. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, shout it out, and we will shout it out inside my heart. God is fighting for us, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, say it. Hallelujah. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Hallelujah, Jesus. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, Jesus. And live inside our hearts, sabihin natin. God is fighting for us, pushing back the darkness, push it. Hallelujah. Not be shaken in the name of Jesus. Enemies defeated. Say it. Shout it out, shout it out. Listen more. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us. Hallelujah. Lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah. We will shout victory in your name, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise your name, oh God. Jesus. Yours is the victory, oh God. Yes, oh Lord. Hallelujah. Oh, we are here to praise you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, oh Lord Jesus, you are the living hope. We are here to praise you, Lord, to lift up your name, oh God. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I couldn't climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. To the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh yes, the Lord, the living hope.
seal the promise. Your very body began to break out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to break out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living worship you, Lord. Yes, oh God, you are a living hope. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Oh yes, oh Lord Jesus, we praise you and we glorify you, O God. When Jesus Christ died on the cross, every chain of sin has been broken. And brothers and sisters, you already have the freedom that Christ has given to you. You are free to worship Him in spirit and in truth. You are victorious in Christ. You are healed. You are not poor. Your richness, your treasure is our Lord Jesus Christ. Hindi ka malungkot, may kagalakan ka kay Kristo. May kasiyahan ka. You have an assurance from Christ. And now, you belong to His family and to His kingdom. There's no reason for us not to worship Him this morning. Let us lift our voices, sing adoration, sing song,
Sing a new song to the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify you, O Lord God. Hindi ka naalipin, kapatid. Ikaw ay malayang magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Parangalan ang iyong pangalan, O Diyos. Tunay kang buhay, Panginoon. You are the source of our strength. You are the source of our joy and happiness. Thank you, Lord God, for the salvation, for the freedom, Lord God, that you have given us. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living Amen. Truly, Jesus Christ is our living hope. Kaya let us continue put our trust in Him. Amen. Sa Kanya lang po tayo magtiwala sa ating mga buhay. So nandito po tayo sa ating Agape Report dahil po first Sunday tayo ngayon. Ang re-report po natin yung the month of April. So, our Agape Report as of May 3, 2026. So, yung pumasok po for the month of April is 122,600 pesos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon na patuloy na naranasan natin sa ating mga buhay. Yung ating mga pledgers, yung last month po, we have 92 pledgers. So, for the month of April, hindi po tayo nadagdagan. So, we have still 92 total pledgers. So, yung ating amount received, dati po, meron na po, nakalikom na po tayo ng 756,000 pesos. Then, i-add po natin yung pumasok for the month of April, which is 122,600 pesos. So, we have total amount received of 878,600 pesos. Amen. Yun na po, yung nasa atin. Amen. So, yung amount pledge po natin, yung dati po natin is 1,878,000 pesos. So, may natagdag po ng 5,000 for the month of April. So, kung mapapansin po natin, may dinagdag na 5,000 ng April, pero wala namang nadagdag sa mga pledgers po natin kasi po, yung nag-pledge na 5,000, tapos na po ang pinledge niya. Same person. So, dahil tapos na yung kanyang pinledge, nag-pledge na naman siya ulit. Amen! Yun po. At alam po natin, ang bawat ginawa natin, we were led by the Holy Spirit.
So we have a total amount pledge of 1,883,000 pesos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. We have 92 pledgers. Alam ko po, mayroon pang magpipill out ng form. At alam ko po, mayroon pa pong hindi nakapag-fill out hanggang ngayon siguro. No, nag-uusap pa sila ng Panginoon doon sa kanyang total amount na ipipledge. Pero I believe lahat po tayo ay magagamit ng Diyos. At alam po natin, no, tayo po ay mapalad na isang opportunity na tayo magamit sa ganitong pagkakataon. Dahil patuloy nating mararanasan ang masaganang biyaya, pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. There are still available forms at the back. Malaya po tayong makapag-fill out ng form. Amen. Marami pong salamat. Okay, praise the Lord po. So ipagpatuloy po natin yung ating mga announcements. So ang ating convention ay sa December 28, 29, and 30. Gagawin po natin yan sa Dia Hotel, Clark. So sa lahat po na inaanyayahan po namin kayo na makibahagi, dumalo sa ating convention na ito, nagaganapin nga sa nasabing date. Magpalista po kayo sa inyong mga GE leaders at kung wala po kayong GE, mag-GE po kayo. Kausapin niyo po ako. Magpalista po kayo sa akin o kay Pastora G, yung magandang nag-announce kanina. So kung wala po kayong GE, magpalista kayo sa akin o kay Pastora G. May registration fee po tayo na malalaman po natin pag kayo nagpalista. At sasabihin po natin kung stay in o stay out kayo. Bakit po natin ina-announce as early as now yung ating convention? Kasi po para malaman natin kung ilan po yung mga delegates na mag-stay in, para malaman po natin kung ilan villas sa Dia Hotel o kaya naman hotel rooms yung ating i-reserve. No po? Kaya sana po kung may naisin po kayo na may desire po kayong patuloy na makilala pa at malaman ng mga salita ng Diyos. Ito ay isa sa mga ginagawa po natin pa sa ganon. Lalo po tayo lumalim sa ating pagkakilala sa Diyos. At gayon din po para ma-meet po natin ang ating mga kapatiran mula Palawan, mula sa Pangasinan, Mandaluyong, Tanay, at Baguio. No po? Sama-sama po tayo. Ito'y masaya. Ito po ay Dumaguete rin po. May nagpalista na po sa from Dumaguete. Kay Sa Negros, in particular, hindi lang po kasi sa Dumaguete, mayroon po tayo sa Kabkaban, mayroon po tayo sa Dumaguete, mayroon tayo sa Bindoy, mayroon po tayo sa Siaton. Iba't ibang lugar po yan sa Negros. So sana po, ang taga Pampanga ay hindi pa iiwan, hindi magpapahuli. Kundi tayo po ang unang-una na magpalista kasi tayo po ang nanay. No? Tayo po yung Mother Church. No? Okay, thank you po. So sabi nga po ng ating inawit kanina, napakaganda. Jesus Christ, my living hope. Hindi lang Jesus is our hope. Jesus is my living hope. Hindi lang Jesus is our blessing, is the source of my blessing, kundi Jesus is my blessing. Jesus is my treasure. Amen? At kapag yun po yung ating itinanim sa ating puso, ito po yung naging katotohanan po sa atin, malaya po tayo makapagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa ganitong pagkakataon na kami, Panginoon, ay nakapagpapahayag ng aming pagkilala sa inyo, na kayo po, Panginoon, ang aming pagpapala, na kayo po, Panginoon, ang aming blessing sa buhay po namin. Ito, o Diyos, ay paraan po namin ng pasasalamat at pagpupuri sa inyo at pagsamba. Salamat, Panginoon, sa aming mga negosyo. Salamat, O Diyos, sa aming mga hanap buhay. Salamat, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. May mga bagay na hindi po namin kontrolado sa ekonomiya ng aming bansa. Pero nabubuhay po kami ay hindi sa ekonomiya ng aming
mundo, kundi kami nabubuhay sa ekonomiya po ninyo sa kaharian ng langit, na kung saan kinikilala po namin, O Diyos, sa pananlapi, sa larangan, Panginoon, ng pinansyal, kami, Panginoon, ay laging tagumpay. Salamat, O Diyos, ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Greatest thing in history. That is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Love eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Is alive. Amen. We are alive in Jesus. Hallelujah. Tayo po ay wini-welcome natin ang bawat isa sa gawain ng ating pong Panginoon. Puntahan po natin ang ating mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa bawat isa. Happy day! Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Yes! Thank you, Lord! Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you po sa ating music team, Pioneer. I love the energy. No, nakaka-engganyo po ng sayaw yung kanilang energy na pinapakita. Okay? So nawa po lahat tayo laging excited sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay? Lahat po ng malaya, pinalaya na ng ating Panginoon. Magsabi ng amen. Okay, amen. Nawa po sa ating pong tema ngayong Reigning in Life ngayong 2026 ay patuloy po tayong napapalaya, no? Positionally talaga pong malaya na tayo, no? Pinalaya na tayo ng ating Panginoon positionally. Pero experientially minsan hindi po natin nararanasan yung kalayaang 'yon dahil sa kakulangan natin ng pangunawa sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya naman po dito sa ating pong church, CFSM, patuloy po nating ipinapakilala, patuloy po nating ipinapanunawa yung tinapos na gawa, no? Yung finished work of Christ, yung tinapos niya dun sa krus ng Kalbaryo, para nang sa ganun ay patuloy nating maunawaan kung sino siya, kung ano siya, ano ang kanyang kalikasan. At kapag naunawaan po natin kung sino siya, ano ang kanyang kalikasan, ano ang kanyang karakter, mas naunawaan po natin ng lubusan kung sino tayo sa ating Panginoon. Because Christ in us, no? Si Kristo ay nasa sa atin, kung sino si Kristo ay gayon din po tayo. Amen po? Okay. So, kung mapapansin po ninyo, no, sa lahat ng mga nangangaral, lagi pong merong scripture na ginagamit from the book of Romans. Okay, sa aklat ng mga Roma, taga-Roma. Okay, ito po ay sinulat ni Pablo. Okay, actually, hindi po siya yung founder ng church sa Rome. No, iba po yung founder.
Pero sumulat po siya sa Rome, ito po yung background, nang sa ganon ay mapag-isa po niya yung mga Hudyo na naging Kristiyano at yung mga Hentil na naging Kristiyano. Okay? So yung mga Jewish Christian po, before kasi sila ay inexpelled from Rome. Pinaalis po sila sa Rome, yung mga Jewish Christians. So after ilang years, bumalik po sila, at nung bumalik po sila, nadatnan na nila yung mga Gentile Christians na hindi po sumusunod sa batas ni Moses. Kaya yung po mga Jewish Christians, gusto nila sundin ng mga Gentile Christians, yung pag sinabi pong Gentile, yung mga hindi Hudyo, no? Sundin nila yung ng mga Gentile Christians kung ano yung mga kautusan na nakasaad, no, sa batas. Yung circumcision, Sabbath day, no? Kaya po sumulat si Pablo upang ipaunawa sa mga Jewish Christians, no, na there were no longer Jews and Gentiles, male and female, free and slaves. Wala nang kaibahan. Ang mga Hudyo sa mga Hentil, mga babae at lalaki, ang mga slave o yung mga alipin sa mga malaya. So ibig sabihin, pantay-pantay na yung kanilang kaugnayan sa Diyos, no? Pantay-pantay na. Bakit? Kasi ang solusyon lamang, no, na binanggit ni Pablo upang sila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos ay pananampalataya. Okay? Only faith could make them righteous. Faith in the finished work of Christ. Pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon. Paniniwala, no, kung sino si Kristo. Okay? Hindi sa pagsunod sa kautusan o hindi sa pagsunod sa batas. So, yun po yung issue sa Book of Romans, no? Between Jews na naging Kristiyano at mga Gentiles na naging Kristiyano. So, yun po yung sinosolve, no, ni Pablo. Okay? So, yung tension na yun. Sa Romans chapter 6, na ating pong babasahin mamaya, ay makikita po natin, no, yung core emphasis, no, ng actually yung lahat ng Book of Romans, pero particularly Romans chapter 5 to 8, yung core emphasis niya, ibig sabihin yung pinaka ine-emphasize, no, ng mga talatang yon ay ito po, the finished work of Christ and the believer's new identity. Kaya pag binabasa po natin ang Book of Romans, no, tingnan po natin yung tinapos na gawa ng ating Panginoon. Unawain natin yung tinapos niyang gawa, no, the finished work of Christ and the believer's new identity. Yung bago po nating pagkakilanlan. So ito po yung pinapaliwanag ni Pablo sa Book of Romans. Meron na kayong bagong pagkatao, meron na kayong bagong buhay, meron na kayong bagong pagkakilanlan. At yun po ay si Kristo na sumasa atin. No? Yung bagong pagkatao natin, ang Espiritu ni Kristo ay sumasa atin. Okay? So what Christ has done, what it means to be in Christ, ano bang ibig sabihin ng maging kay Kristo? Okay? So pinapaliwanag din po niya na yung batas o yung kautusan ay natapos na. No? Iba na yung sistema ngayon kay Kristo. Okay? The end of the law as a system for righteousness. Kasi yung mga Hudyo, sinusunod nila ang kautusan o batas ni Moses para sila ay maging matuwid, para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero ang sinasabi ni Pablo, ang pananampalataya lamang ang siyang pwedeng maging paraan para maging matuwid ang isang tao. Pananampalataya kay Kristo. Hindi yung pagsunod sa kautusan. Okay? So, i-re-emphasize din po niya the new life in the Spirit. Yung pong pinreach ni Pastor last week, the law of the Spirit of life. No? Meron na tayong buhay in the Spirit and we are now governed. Tayo po ngayon ay pinamumunuan na ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin. No? Hindi na kasalanan ang namumuno sa atin, hindi na
Ang diablo namumuno sa atin, namamahala sa atin, ang namumuno na sa atin ngayon, nag-go-govern sa atin is the Spirit of God. The Holy Spirit in particular, dahil siya po ang nananahan sa ating pong mga buhay. Amen po? So yun po yung core emphasis ng Romans. Okay? So, sa Romans chapter 6, verses 1 to 14, mababasa po natin ang ganito. Okay, verse 1, medyo mahaba po yung ating babasahin. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Okay? So, yung pong verse 1 na ito, ang context nito, siyempre, yung chapter 5. Ano ba yung sinabi sa chapter 5 ni Pablo? Sinabi sa chapter 5 ni Pablo na kung sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ay pumasok ang kasalanan na nagdulot ng kamatayan, sa pamamagitan naman ng pangalawang Adan o yung huling Adan ng panibagong tao, si Kristo, pumasok ang buhay, pumasok ang katuwiran. Okay? So yun po yung pinapaliwanag ni Pablo sa chapter 5. At ang sabi niya, kahit na lumaganap ang kasalanan, sumagana naman ang biyaya ng Diyos. No? Habang lumalaganap ang kasamaan ng kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay hindi ma-overcome ng kasamaan. Ang biyaya ng Diyos ay patuloy ding lumalawak. No? Ino-override niya ang kasamaan. Yun po ang biyaya ng Diyos na pinaliwanag ni Pablo na habang ang lumalaki ang kasalanan, lumalawak ang kasalanan, ang biyaya o kagandahang loob ng Diyos ay lumalawak din. Okay? Lumalaki din. Okay? Yun po yung background. Kaya sabi po niya sa verse 1, ulitin ko, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Kasi sabi niya sa chapter 5, kapag lumalaganap ang kasalanan, lumalaki din ang biyaya ng Diyos. Kaya dito sa verse 1, ang sabi niya, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos o biyaya ng Diyos? Ano po yung sagot? Hinding-hindi. Ayan, di ko na-highlight, no? Hinding-hindi. No. No, hinding-hindi. Hindi na tayo dapat patuloy na magkasala. Bakit? Dahil tayo'y patay na sa kasalanan. Lahat po ng patay na sa kasalanan, magsabing amen. Yan po ang dineklara sa atin. Patay na tayo sa kasalanan. Tayo'y matuwid na sa harapan ng Diyos. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Sabi po, verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Diba? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Okay? Kung paano namatay si Kristo, namatay na din po tayo. Nailibing siya sa pamamagitan ng bautismo, tayo rin po ay nailibing na. Okay? At nabuhay po siyang muli at tayo rin po ay nabuhay ng muli because we have a new life. No? Meron na tayong bagong buhay. Yun po yung panibagong buhay upang magkaroon ng panibagong buhay. Okay? Verse 5, sapagkat kung nakasama na tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao, ano pong nangyari sa dati daw po nating pagkatao, ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Okay? Upang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Kaya alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan.
Okay? Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. Hindi na pong mamamatay muli ang ating Panginoon dahil nagkakasala tayo o dahil sa kasalanan ng tao. Once and for all lang po siya namatay. Okay? So hindi na siya mamamatay muli para sa iyo, para ikaw ay maging matuwid. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay pinaging matuwid na ng Diyos. Ikaw ay karapat-dapat na sa kanyang harapan. You are not trying to be accepted. You are already accepted. No, hindi mo po natin tinatry na tayo maging kalugod-lugod o karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil kalugod-lugod na tayo at karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Malinis na tayo sa kanyang harapan. Walang bahid, walang dungis. Malinis na. Bakit? Dahil kay Kristo na sumasa atin. Hindi na tayo ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan niya ay si Kristo na sumasa atin na isang banal, isang matuwid, ganap sa harapan ng Diyos. Kaya po tayo rin ay naging ganap, matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So, nasa na po tayo? Verse 11, kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit, buhay. Okay, buhay. Lahat ng buhay, magsabing tagumpay. Okay. Lahat ng buhay, magsabing tagumpay. Okay. So, yung iba, hindi pa buhay. The joke lang po. Okay? Yung iba, nahihiya pa po magtagumpay. No? Nawa po, dumating ang panahon na kayo rin, nagtataas ng kamay, dinedeklara nyo ang tagumpay sa inyong buhay. Alam po ninyo, habang dinedeklara natin ang tagumpay sa ating mga buhay, nararanasan po natin ang tagumpay na yon. Amen po? Okay, yun po ang gusto at kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Magtagumpay sa lahat ng larangan, lahat ng aspeto ng buhay po natin. Amen po? Sapagkat kayo'y, okay, buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So yun po yung susi. Dahil kayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo ngayon ay buhay. No? Hindi patay, buhay at malaya sa harapan ng Diyos. Okay, verse 12. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. No, yung masasamang hilig ng ating katawan. Kung babasahin po natin ang Galatians chapter 5, no? Yung pong inggit, galit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, no? Pag-iimbot, no? Mga kalaswaan, no? Yung gusto ng laman. Okay, yan po yung mga gawa ng laman. So wala na daw po tayo doon. Patay na tayo. Okay? Huwag mo na ulit-ulitin na yung mga kasamaang ginawa mo noon. Huwag mo na isipin ang mga ginawa mo in the past because you are now free. You are now righteous in the sight of God. Okay? Huwag na ninyong ipailalim. Verse 13. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Okay? Ang ating pong katawan ay para sa paggawa ng mabuti, hindi sa kasamaan. Okay? Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog nyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Yun po yung sinasabi ko, bilang kasangkapan sa kabutihan. No, yung ating pong katawan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Okay? Wala na daw po tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Nasa ilalim ng biyaya niya. No? Ibig sabihin, hindi na po tayo, hindi na natin sinusunod kung ano yung sinasabi ng batas, kundi inside of us. No? Meron na tayong bagong espiritu. No? Ang ating pagsunod ngayon ay hindi na pilit. No? Hindi mo pinipilit na sumunod, kundi kusa kang sumusunod dahil sa buhay, dahil sa katuwiran ni Kristo na sumasa atin. Okay? Dahil sa biyaya ng Diyos, no, nakapailalim na tayo sa biyaya, sa kagandahang loob ng Diyos.
Okay? So, ang topic po natin ngayon ay the chains of sin are broken. No, yung mga tanikala ng kasalanan ay nasira na, naputol na, nalagot na. Familiar po ba kayo doon sa tanikalang lagot? Tanikalang lagot ng 702 DCAS. Pero mapapansin po natin yung sa tanikalang lagot, more on external, no, freedom. Okay? So, ang pinagmumulan ng external freedom na yon, nagbago sila, no? Dating ganito ang buhay nila, masama, no? Dati silang may pariwara. Tama ba yung kapampangan ko? May pariwara lo, Dahil po wala silang kaugnayan sa Diyos, pero nang sila ay nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos, ay nabago ang buhay nila. Sila ay napalaya, no, sa anumang masamang kanilang ginagawa. External po yun. Pero the true freedom comes from within. Tandaan po natin, true freedom comes from within. Kasi kahit ang isang hindi Kristiyano, pwede po siyang magbago in the external. Di ba? Meron pong napupunta sa mga rehabilitation centers. Nababago naman po sila. Okay? Pero, nagiging pansamantala lang yung pagbabago. Bumabalik sila dun sa dati. Bakit? Dahil hindi nanggaling sa panloob yung pagbabago. Tandaan po natin, true transformation comes from within. No? Comes from the Spirit, the new life. Yung bagong pagkatao, dun po nanggagaling, no? Yung pong pagbabago, transformation ng ating buhay in the external. Okay? Without the internal change, no? Without the internal transformation, okay, yung pong external transformation or external change ay ano lamang, surface lamang, pansamantala lamang. Okay po? Okay. So, tignan po natin yung ating picture. Okay. Sabi po ni Pablo, kung babasahin natin yung verse 19 ng Romans chapter 6, sabi niya, ginagamit ko yung halimbawa ng pagiging alipin, no? Ginagamit daw niya yung halimbawa ng pagiging alipin upang mas maunawaan nila kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung kanyang itinuturo. Okay? Kaya in-illustrate ko po. Ang galing ng AI, no? AI po yan. Sabihin mo lang, mag-create ka ng picture na nakatanikala. Ayan, ginawa po niya. Okay? Pero ini-illustrate ko lang yung pagkaalipin na sinabi ni Pablo. Ganyan po tayo nung hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoon. Nung wala pa po tayong kaugnayan sa ating Diyos, tayo po ay tali. Ano? Tayo po ay nakatali. Tayo po ay nakakadena, no? Sa kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Okay? Tayo po ay natrap, no? Natrap po tayo sa kasalanan at kailangan po nating mai-rescue. No? Kailangan po natin maligtas. No? Because everyone is guilty, everyone has sinned, lahat ay nagkasala, lahat ay hindi naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Mas pinili ng tao na mamuhay hiwalay sa Diyos. Yung po dati tayo. Namuhay tayo na hiwalay sa Kanya. Ibig sabihin, kung ano yung sarili nating panuntunan, yung gusto nating panuntunan, yun ang sinusunod natin. Hindi ang panuntunan ng Diyos. Kaya po tayo ay nagapi, tayo po ay naalipin ng kasalanan dahil po sa pagkahiwalay natin sa Diyos. Okay? So, nung namatay ang ating Panginoon, siya'y namatay, nailibing, at nabuhay na muli. Tulad po ng inawit natin kanina, no? Ang sabi niya, his body, hindi ko po matandaan, pero yung kanyang katawan, he began to breathe, no? Nagsimula siyang huminga. No? Ibig sabihin, nabuhay po siyang muli. At ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, next picture, ito po ang naging resulta. Tayo po ay napalaya sa ating kasalanan. Tayo po ay napalaya sa kadena, no? Sa nag-aalipin sa atin na kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, we have been set free.
Tayo po ay napalaya na, pinalaya na po tayo. Malaya ka na. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo. Malaya ka na. You are free. Wag ka nang mabuhay sa kasalanan. Malaya ka na. Hindi na ikaw yun. No? Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, hindi na ikaw yun. No? Hindi mo na buhay yun. Dahil ang buhay mo ngayon ay katuwiran kay Kristo. Amen po? Okay. So, the question is, yung next slide po natin, if the chains of sin are truly broken in Christ, why do believers still seem to struggle with sin? Kung tunay na naputol ang mga tanikala ng kasalanan kay Kristo, bakit tila nahihirapan pa rin ang iba? Sinasabi ko po, iba, sana hindi kayo yon. Bakit tila nahihirapan pa rin ang ibang mananampalataya sa kasalanan? Okay? Tandaan po natin, positionally, malaya ka na. Okay? Positionally. Pero bakit hindi pa na-experience ng iba yung tunay na kalayaan na binigay ni Kristo? Ito po yung sagot. Hindi kasalanan ang problema. My dear brothers and sisters, hindi kasalanan ang problema. Ang problema ay kawalan ng kaalaman. Lack of knowledge, lack of understanding, lack of revelation knowledge. No? Sabi ko nga po last week, hindi sapat na marami tayong alam sa salita ng Diyos. Hindi sapat na alam natin ang Biblia from Genesis to Revelation. Hindi po sapat yon. Ang kailangan po natin ay revelation from the Holy Spirit. Kapahayagan mula sa banal na Espiritu. Siya po ang nagpapahayag sa puso mo, sa Espiritu mo, na ikaw ay malaya na. Diba? Siya ang nagsasabi sa iyo. Deep inside your heart, your spirit, the Holy Spirit is saying, you are already free. Okay? Nawa po, yun po yung revelation, yung kapahayagan na naririnig po natin sa buhay po natin. At kapag naunawaan po natin yun, narinig natin, no, nalaman natin, na quicken, naging buhay ang salita ng Diyos sa ating mga puso, yun po yung tinatawag na revelation knowledge, nabubuksan yung ating pong kaisipan, nabubuksan yung ating mga mata. No, napapalaya tayo ng salita ng Diyos. Sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kaalaman, nagkakaroon tayo ng revelation knowledge from the Holy Spirit. Sinasabi niya kung sino na tayo ngayon kay Kristo. Amen? Kaya nasain po natin ang kaalamang ito, ang kapahayagang ito mula sa Espiritu ng Diyos. Nasain po natin na makilala pa ng lubusan si Kristo sa ating buhay. Ayan po yung lack in what Christ has done. No? Yung kawalan ng kaalaman sa ginawa ni Kristo at yung kanilang bagong pagkakilanlan kay Kristo. Yun lamang po. Maunawaan po natin ang dalawang ito, ay malayang malaya ka na. Hindi lamang positionally, experientially. No, malaya sa takot, malaya sa anumang umaalipin sa buhay mo. If you know what Christ has done and your new identity in Christ. Amen po? Amen. Okay, so tandaan po natin, it's not a sin problem. It's a knowledge problem. Okay? So if you do not understand who you are, kung hindi mo kakilala kung sino ka, you will act contrary to your identity. No? Kung hindi mo alam kung sino ka, yung magiging buhay mo ay kontra sa kung sino ka kay Kristo. You will act contrary to your identity. Contrary ay laban o salungat. No? Salungat sa kung sino ka. Kung hindi mo alam kung sino ka kay Kristo. Yun po yung tinatawag na identity crisis. Magkakaroon ka ng identity crisis. Eto ka na, pero yung buhay mo, eto pa rin. No? Eto na, sinasabi na ni Kristo, matuwid ka na. Okay? Pero hindi mo pa na-live out. No? Hindi mo pa naisa sa pamuhay. Okay? Because of lack of knowledge, lack of revelation from the Holy Spirit. Okay? So, please walk in the reality of what Christ has done. Lumakad po tayo at mabuhay sa kung ano ang ginawa ni Kristo
para sa atin. Ano ang ginawa niya sa atin? Okay? Wala na po tayo dun sa old mindset, yung old thinking. Kaya po yun yung pinapaliwanag ni Pablo sa mga Jewish Christians. Wala na tayo sa old covenant, yung lumang tipan. Nasa new covenant na po tayo. Bagong tipan, bagong kasunduan. At take note, hindi po tayo nakipagkasundo sa Diyos. It is a covenant between God and His Son, Jesus Christ. Wala man po tayong ginawa. And yet God, in His love, sa Kanyang pag-ibig sa atin, bagamat tayo humiwalay sa Kanya, mas pinili nating mabuhay na hiwalay sa Diyos, pero nang dahil sa Kanyang pag-ibig, He made a way for us to be reconciled to Him. Gumawa siya ng paraan, Gumawa siya ng paraan para tayo ay muling may pagkasundo sa Kanya. Okay? He made a way for the world to live again. Ang sabi po ng ating inawit kanina. Gumawa siya ng paraan upang ang mundo ay muling mabuhay. Okay, sa panahon po natin, marami pa pong patay. Ibig sabihin, wala pa silang kaugnayan sa Diyos. At tayo po ng mga buhay, tayo po ang magpapakilala sa kanila kung sino ang Diyos na ating tinanggap sa ating mga buhay. Amen po? Okay. So the issue is wrong believing, not inner bondage. Kaya nga, ulitin lang po natin yung Romans 6:6-7, ang sabi niya, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Kaya po yung Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Naipako na akong kasama ni Kristo. Hindi na akong nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Upang mamatay. Naipako sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay? So you are already dead to sin. Patay na po tayo sa kasalanan. You are free from the power of sin. Ito na po yung status natin. Ito na po yung posisyon natin. Malaya po tayo. Pinalaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. The Spirit of life has set you free. Ang batas o the law of the Spirit of life has set you free. Yun po sa Romans chapter 8 verse 2 na pinreach ni Pastor. Okay? Kaya nga po sabi ko kanina, ang banal na Espiritu na ang siyang naglilid sa atin, siya na ang nag-go-govern sa buhay po natin, hindi na tayo, Hindi na tayo yung nag-go-govern sa sarili nating buhay, kundi sinusunod natin ang sinasabi ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? So the chains or power of sin are broken. The chains of sin are broken. So the real problem now is not sin. Tandaan po natin, ang problema ngayon ay hindi na po kasalanan. Because Christ has already dealt with it on the cross. He already dealt with sin on the cross. Gumawa na po siyang paraan upang masolusyonan yung kasalanan na namamayani sa buhay ng tao. At yun po ay ang kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. But, sabi po, there is a tendency for believers to be sin conscious. Ito po yung problema na lang natin ngayon. Wala na tayong problema sa kasalanan, pero minsan may tendency, may mga pagkakataon na tayo po ay nagiging sin conscious. Ano po ba yung sin conscious? Ayan, sin consciousness is a mindset. Ito daw po ay kaisipan where a person is constantly aware of sin. Lagi niya iniisip na siya yung kanyang kasalanan ginawa o siya ay nagkakasala. Kapag siya ay nakagawa ng mali, kapag siya ay nagkasala, iniisip niya na galit siguro ang Diyos sa akin. Hindi na ako karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yung po iniisip niya pag nagkakasala siya. Baka hindi na ako pagpalain ng Diyos. Yan, yun po yung pagiging sin conscious. Guilt, unworthiness, and failure before God. Isang kaisipan na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil siya ay nagkamali, dahil siya ay nagkasala. Yun po ay mindset lamang po. Ang totoo, tayo po ay karapat-dapat na sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin yun, ha? Tayo po ay karapat-dapat na matuwid, malinis, banal sa harapan ng Diyos.
Pero kailangan po nating baguhin ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung pong mindset natin, no, yung kaisipan natin, no, yung mga iniisip natin, yung mga laging sumasagin, lagi nating nai-imagine, palitan po natin yun. No? We are already reconciled with God. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:19, okay? That is, God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Sa Tagalog po, wala yata siya. Ayan, sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo na ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi na binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Okay? Hindi na binibilang sa kanila. No? Not counting their trespasses against them. Hindi na binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. So ito na po yung nangyari sa atin, na reconcile na tayo sa Diyos at hindi na binibilang ng Diyos na kasalanan yung mga bagay na atin pong nagagawa na mali because of the righteousness of Christ in us. O di ba? Tayo lumayo sa Diyos. Tayo nagkasala. Mas pinili natin yung dilim. Mas pinili nating mabuhay sa kadiliman. But God, no, in His love, no, He initiated the way. No? Siya po ang gumawa ng paraan. Siya yung unang umibig sa atin, di ba? Siya ang unang, God first loved us. Siya ang unang umibig sa atin, hindi tayo yung unang umibig sa ating Panginoon. Siya ang unang umibig. No? Bagamat tayo yung marumi sa kanyang harapan, but God reconciled the world to Himself. Siya na yung nag-initiate. He made the first step. No? Siya yung unang gumawa, no, ng hakbang para tayo ay may panumbalik sa Kanya. Ibig sabihin, para tayo ay magkaroon muli ng kaugnayan sa Diyos. Para muling maibalik yung nawala po sa atin. Marami pong nawala sa atin dahil sa kasalanan. Unang-una yung kaugnayan po natin sa Diyos, nawala po yun. At kapag ikaw ay walang kaugnayan sa Diyos, ang buhay mo ay chaotic. Diba? Ang isang taong walang kaugnayan sa Diyos, walang kapayapaan, walang kagalakan. Kung meron man tayo nakikita na masaya sila, pero wala silang kaugnayan sa Diyos, yun po ay surface lang. Panlabas lamang po yun. But deep within themselves, hindi po sila masaya, hindi sila malaya. May hinaharap pa rin sila sa buhay nila. Dahil hanggat hindi nakikita ng tao, nare-realize ng tao na kailangan niya ang ating Panginoon. No? Hindi siya magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa kanyang buhay. Amen? Okay. So, continuing in sin consciousness ay para po yung tumitingin ka sa harapan ng maruming salamin. Na-experience na po ba ninyo yon na yung salamin ninyo marumi, tapos tumitingin ka doon. So, ibig sabihin, dahil marumi yung salamin, nakikita mo rin yung sarili mo na marumi. No? Yun po yung pagiging sin conscious. Lagi kang tumitingin sa salamin na marumi. Pero kung ang titignan mo ay si Kristo bilang iyong salamin, ito si Kristo, siya ang iyong salamin. Makikita po ninyo na ikaw ay malinis, walang dumi sa iyong mukha, ikaw ay banal, matuwid sa harapan ng Diyos. So instead of being sin conscious, let us be Christ conscious. Amen? Yun po yung Christ consciousness. It is a mindset where a believer is fully aware of their identity. No? Isang kaisipan ng isang mananampalataya na aware siya, no? Conscious siya kung sino siya kay Kristo, yung identity niya. Na siya ay pinagpala, siya ay pinaburan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay sumasa Kanya. Di ba? Yun po tayo. Di ba? Siya ay mayaman, no? Siya ay prosperous, siya ay malakas, no? Pinagpala, lahat ng pagpapala ay nasa atin dahil kay Kristo. Okay? Righteousness and acceptance in Christ based on His finished work. Okay? Lagi po tayong bumabalik doon sa finished work of Christ kasi po yun ang ugat. No? Yun po yung ating basihan
Kaya po tayo naging tayo ngayon kung sino tayo ngayon. We are who we are because of the finished work of Christ. Okay? So Christ consciousness, kapag tayo ay Christ conscious, malaya po tayong lumalapit sa Diyos. Hindi tayo hesitant na lumapit, manalangin sa Kanya, magpuri sa Kanya. Dahil lang nakagawa ka ng kasalanan, ayaw mo nang magpuri sa Diyos. Dahil lang nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na makalapit sa Diyos. Hindi po natin sinasabi na tama ang paggawa ng kasalanan. Tandaan po natin yan. Hindi po natin sinasabi that it is right to do sin or to commit sin. Hindi po. Dahil kapag ikaw ay nagkakasala, mayroon pong kaakibat yon na consequence. Tandaan po natin yon. May kaakibat yon na consequence in the external. Pero, in the internal, ikaw ay matuwid pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin pipiliin magkasala. Bakit? Dahil patay na tayo sa kasalanan. Tandaan po natin yun, patay na tayo sa kasalanan. Kaya malaya na po tayong nakakalapit sa Diyos. Okay? At ang pagbabago po natin comes from within. Sabi ko nga kanina, no, ang pagbabagong buhay natin, no, kung napapalitan man yung behavior mo sa panlabas, no, yung dati kang magagalatin, ngayon hindi na. Dati kang mainggitin, ngayon hindi na. Dati kang may masasamang kaisipan na malaswa, pero ngayon hindi na. Nababago po yon because you are transformed within. No? Ikaw po ay nabago na from within. Kaya yung buhay po natin, automatic, kapag naunawaan natin ang ginawa ni Kristo sa buhay natin, automatic po nababago yung buhay po natin. Okay? Our life now, ang buhay po natin ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. And therefore, it is led by grace, not fear. No? Tayo po ay ginagabayan ng biyaya ng Diyos, hindi takot. Hindi ka nagdidesisyon dahil sa takot. Hindi mo ginagawa ito dahil sa takot. Tayo ngayon ay nasa biyaya ng Diyos, kaya ako gagawin ito dahil naunawaan ko ang biyaya ng Diyos sa aking buhay. Alam po ninyo, this May, gagawin na po natin, umpisahan na natin yung church. Actually, naumpisahan na po yung isang room at saka mga CR na gagamitin din po natin. Okay? Na inuna lang po yun dahil kailangan po ng YBS, malapit na yung pasukan. Pero this May po ay may start na rin po yung building natin. Okay? Ako, I believe in the principle of multiplication. Yung 878,600 na yun, magmumultiply po yun. Hindi magmumultiply sa church, magmumultiply sa buhay nyo kasi kayo yung nagbigay nun. That's the principle of sowing and reaping. Pero hindi po tayo after dun sa kung ano yung babalik sa atin. We are after dun sa kung ano yung binigay po natin dito, taos sa ating mga puso. No? Ang tinitignan ng Diyos ay ang puso po natin. Okay? At kapag nakita ng Diyos ang puso natin, hindi po imposible yung multiplication, yung increase sa bawat buhay po natin. Ano bang trabaho, ano bang negosyo natin pong, we are engaged with, no? Anong business we are engaged with, no? God's increase and multiplication is upon your business. Amen po? Because God's blessing is in you. Christ is in you. Kaya laging tagumpay sa lahat ng larangan ng buhay po natin. Laging tagumpay. Amen po? Okay. So Romans chapter 6 verse 14. Okay, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Yun po yung last verse na binasa natin sa Tagalog kanina. Ikaw ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Okay? Biyaya, grasya, kagandahang loob. Grace does what the law could not do. Ang biyaya ng Diyos, ang siyang gumawa. Ayan, nakasulat pala dyan. Ang siyang gumawa sa hindi nagagawa ng kautusan. Okay? Grace accomplishes righteousness, transformation, and relationship with God. Hindi po yan magagawa ng kautusan. No? Kaya yung mga sinasabi ng mga Hudyo na naging Kristiyano, tinutupad nila ang batas para sila ay maging karapat-dapat, maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po mangyayari yun. No? Hindi dahil may defekto ang batas.
Hindi dahil may defect ang kautusan. Ang sabi po ng Biblia, ang batas, ang kautusan ay matuwid. Ito ay banal. Ito ay perfect. Pero dahil mahina ang tao, hindi niya kayang tuparin ang nakasaad sa batas. Only Christ has fulfilled, accomplished, obeyed the law. Okay? So ang makakagawa lamang ng katuwiran ay ang biyaya ng ating Panginoon. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay? So Romans 8:3, yun po yung sinasabi niya. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan. Yun po yung sinasabi. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Mahina ang tao, hindi niya kaya. Ang Diyos ang nag-alis nito, ang Diyos ang nag-alis nito nang sinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, naging tao po ang ating Panginoon, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Dahil po nabuhay si Kristo na isang matuwid na tao, di ba? Si Adam, dahil sa kasalanan ni Adam, pumasok ang kasalanan, pero dahil sa obey ni Jesus Christ sa Diyos, siya nagkatawang tao, namatay at nabuhay na muli, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo po ay pinalaya sa kasalanan. Now we are the new humanity of God. Yung God's covenant family. We belong to God's family. Tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Huwag po natin iwaglit yon sa ating kaisipan. Ikaw ay anak ng Diyos. Iisa ang ating Ama. Tayo po na mga naririto, kung ikaw ay nagkipag-isa na kay Kristo, ibig sabihin naniwala ka na kay Kristo sa kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ikaw ngayon ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. By faith, through faith, tayo po ay naging kabilang sa God's covenant family. Kaya po hindi na tayo dapat nag-i-struggle sa kasalanan. Because we belong to the family of God, we no longer struggle with sin. Only with ignorance. Yung kawalan ng kaalaman. But now we take control of our lives now. Hindi ibig sabihin na bahala ka ng kumontrol sa buhay mo. But through the Holy Spirit of God, through the freedom, sa pamamagitan ng kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ng authority, ng kapangyarihan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin, we can now control our lives. You can control sin. Hindi na dapat sin ang nasusunod sa katawan mo. Hindi na sin ang nasusunod sa buhay mo. You take charge now. Take charge of your life because you are now freed from the penalty of sin, freed from death. Malaya ka na, kapatid. Sabi nga po ni House Committee on Justice Chair, hawak natin ang bit. Paano nga yun, love? Hawak natin ang bit. Ayan, tingnan mo yun. Alam ni Pastor yun. Kaya nung pinaawit ni Brother Jimmy, pina-action niya yun. Alam ni Pastor yun. Hawak natin ang bit. Ibig sabihin, we have now the authority. We take charge. Meron na tayong otoridad mula sa Diyos. We take charge of our lives. Huwag mong sundin anumang kasamaan, anumang kasalanan sa buhay. Dahil pinalaya ka na ng ating Panginoon. Hawak natin ang bit. Hawak natin ang bit. Meron tayong kapangyarihan, meron tayong kakayahan na i-reject, i-reject anumang kasalanan, anumang hindi maganda sa buhay po natin. Reject po natin. We have that authority. Amen? So Jesus became what we are so that we might become what He is. Si Kristo ay naging katulad natin. Sa krus ng Kalbaryo, siya ay naging kasalanan. Siya ang naging kasalanan so that we might become what He is. Upang nang sa ganon, kung ano siya, ang kanyang katuwiran,
ang kanyang pagiging matuwid, banal, no? Malinis sa harapan ng Diyos, ay magiging ganun din po tayo. Amen? What is, so are we in this world? No? Tayo po ay katulad ni Kristo. What is true of Him is also true of us. Kung ano po ang totoo kay Kristo, ay totoo din po sa atin. Ano po ba yung totoo kay Kristo? Tagumpay siya. Siya ay nagtagumpay at tayo rin po ay tagumpay na. Okay? Tayo po ay tagumpay sa anumang ginagawa po natin sa buhay po natin. Yun po yung ating consciousness. Christ conscious na po tayo ngayon. No? Lagi mong isipin, no? Kapag dumaranas ka ng problema, lagi mong isipin, ano ba ang ginawa ni Kristo para sa iyo? Kapag ikaw ay may karamdaman, ano ba ang ginawa ni Kristo para sa iyo? Sino ka na ba ngayon kay Kristo? Sino ka na ba ngayon sa harapan ng Diyos? Yun po yung pagiging Christ conscious. No? Lagi nating iniisip kung sino na tayo ngayon sa harapan ng Diyos dahil alam natin kung ano ang kanyang ginawa para sa bawat isa po sa atin. Amen? So lahat po tayo ay magsabi ng tagumpay. Okay, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, awitin po natin muli. Hallelujah. Thank you, Lord God. Habang pong tinatawagan natin ang ating pong maglilid sa communion, Sir Francis. Okay. Sa pagkakataon pong ito, alalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa komunyon o banal na hapunan. Alam po natin na ito ay simbolo, ang tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Yesus at ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Bago po natin ibigay, manalangin po muna tayo. Pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras na ito. Kinikilala po namin kayo sa aming mga buhay. Kinikilala po namin ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat o Diyos sa inyong pag-ibig. Habang po na ibinibigay po ang tinapay at ang katas ng ubas, tayo po'y umawit sa Panginoon. Great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness soared through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Tumayo po tayo lahat. Itaas po
po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sabi po ni Pablo, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipinagkanulo ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. Thank you, Lord God. Sa gayon din paraan, kinuha niya ang kopa pagkatapos ng hapunan. Nagsabi, ang kopang ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa pagdating niya. Kapatid ko sa Panginoon, itaas natin to at sabay-sabay natin itong inumin bilang alaala at bilang pasalamat sa ginawa ng Diyos para sa atin. Sabay-sabay po natin itong inumin. Thank you, Lord God. We give you praise. We give you honor. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Amen. Tayo ba ako muna? Pwede sa mensahe. Are you blessed? Blessed po kayo. Tunay nga po na tuloy na maraming ginagapit ng Panginoon sa mensahero. Salamat sa kanyang ginamit sa umaga ito. At ang ating ginamit po ay si Dr. Lenore P. Medjora. Asawa po niya si Pastor Gerard Medjora. Okay? So, punay pa na, napakadakila ng Diyos. Sige, pasahin natin ang Galatians 2:20. Namatay kayo ako kasama ni Kristo. Sabi ni Pablo, namatay ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang aking buhay ko ngayon ay ayon na sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. So, sabi ni Pablo, tunay nga pong namatay siya, nakasama ni Kristo. So, nasabi po ng ating mensero, kung paano si Kristo namatay, ay yun din tayo namatay. At siya nabuhay na muli, tayo rin na nabuhay. Kaya po, hindi na ang sarili natin. Ano po? Hindi na ang sarili natin. Bakit po? Kasi dati tayo kasalanan, ibig sabihin ng kasalanan, ay walay sa Diyos. We are separated from God. Kaya ang sarili mo ang nabubuhay. Ang sarili mo ang gusto mo. Ang kalooban mo ang siya nabubuhay. Pero sabi ni Pablo, dahil ako namatay doon, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na. So si Kristo na ngayon ang nabubuhay sa taong tumanggap na kay Kristo sa kanyang buhay. Si Kristo na nabubuhay sa kanya dahil kasama niya si Kristo na namatay sa krus. Kaya po, ang buhay natin ay si Kristo na. Kasi po, bakit? Kasi po, ang buhay ay galing po sa Espiritu natin. So, napag-aralan natin, ang katao, ang kabuuan ng tao, Espiritu, kaluluwa, at katawan. At ang Espiritu, ang siya binigyan ng Diyos, para ang tao ay magkaroon ng buhay.
Kaya po yung Galatians 2:7, nung winingan ng Diyos ang tao, siya nagkaroon ng buhay mula sa lupa. Kaya po ang ating puso na tumitibok, hindi po yan ang buhay. Ang buhay nasa ating espiritu. Kaya po, yan po, sabi ng kawin, what a happy day. Yan po ang pinakamasayang buhay narating sa buhay ng tao. Ang isang pinakadakilang milagro sa iyong buhay nang siya ay nabuhay muli kasama si Kristo. Wala nang ibang sasaya sa buhay ng tao kundi yung siya ay nabuhay na muli, nabuhay siya kasama si Kristo. You are now alive and Christ lives in you. Yan lang po ang pinakadakilang himala, pinakadakilang regalo, pinakadakilang kagalakan sa buhay ng tao. Kaya kapag, ano ba tutubas doon? Pera pa? Boyfriend pa? Girlfriend pa? Kayamanan pa? Hindi po walang katubas itong kagalang ito. Kaya po pagyamanan natin. Dahil ito ang buhay. Hindi po yung perang buhay. Hindi po kayamanan ng buhay. Hindi po rason sa boyfriend and girlfriend ang buhay. Kundi si Kristo ang buhay. That is our life. Alam? Kaya po, ako ginandoon ng buhay mo, you will have true happiness with your family, with your wife, with your boyfriend, girlfriend, with your treasures. You will have that kind of joyfulness that cannot be explained because that joy comes from within. Ang kagalakan ay mula sa kalooban na yung buhay at yan ang inyong buhay, ang Espiritu na siyang nasa iyo. At ang Espiritu mo at ang Espiritu ng Diyos ay isa. Christ lives in you. Amen. Yan po, tandaan po natin, lagi natin sabihin, Christ lives in me. Ang Panginoon, sa akin, ang Panginoon ay nananasa aking buhay. Ayan ang buhay ko na. Para subalit, ang nagiging hadlang po, yung ating dating pagkatao, ang ating kaisipan natin, ang kaluluwa, ay nasanay po siya sa sariling buhay. Nasanay po siya sa mundo. Kaya po, wasakin natin, ang kaisipan niya yung sin conscious, yung word conscious, yung self conscious. Wasakin natin yan. Kundi ang buhay ni Kristo, ang siya ng mamayani sa ating kabuong pagkatao, ang body, soul, spirit, they are all saved, but there's only one redeemed. Lahat tayo ligtas na, pero Espiritu lamang ang siya perfecto, ang siya lamang tinubos pa lang ng Panginoon. Pero po, tayo po ay ligtas na. Kaya po sabi ng James 2:26, kung wala ang Espiritu, ang katawan ay patay. Kaya ang tao ay nabubuhay dahil sa kanyang Espiritu. At ngayon, ang ating Espiritu ay wala na sa kamatayan, wala na sa pagkaiwalay sa Diyos, kundi tayo ay si Kristo na ang nabubuhay. Hindi na ikaw, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Kaya kapatid, huwag tayong palilang sa mundo. Akala natin, alias, mayroong mga taong masaya, mayroong mga taong may pera, maraming taong may kayamanan. Yes, mas nakikita na masaya siya. Pero katotohanan, sila po ay patay. Yan po ang pagkataon na. Ano, ganun po tayo doon. Kung tayo Kristiyano, meron tayong masaya mo tayo doon. Diba? Masaya tayo. Meron tayong mga tinatri, may tatrabaho. Masaya tayo. Pero katotohanan, tayo ay patay. Tayo talikala ng kasalanan. Why? That is our life. Kaya ang buhay natin ito, sa loob, hindi sa labas. Kaya ang pagkatao mo, ang pagkilala mo ngayon, ay si Kristo. Hindi na yung kung sino ka sa labas, kundi ang pagkakilala mo sa iyong buhay, ay si Kristo na. Ikaw na yun. Alam? Ikaw na yun, si Kristo. Hindi yung panlabas. Hindi ako, mahirap ako, mayaman ako, mabuti ako, hindi ako mabuti. Wala, hindi na yung pagkatao mo. Yung pagkatao mo yun, ay si Kristo na. Dahil ikaw ay malaya na sa kasalanan. Ikaw ngayon ay bago na. Wala nang lumang pagkatao, kundi ay bago na. At ang bago yan ay si Kristo sa buhay mo. Ano ba? Palakpan natin pa na. Hallelujah, salamat. Salamat na po yun. Purihin pa na. Salamat po, Diyos. Sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig. Kung bakit kami, Panginoon, ay ganito kami, ay dahil sa iyo. Ay wala kaming pagmamalaki. Kundi ikaw, Panginoon, ang siyang aming pagmamalaki. Dahil ikaw po ngayon ang aming buhay.
Ikaw ang dahilan na natabay. Ikaw ang nagbigay ng buhay. Ikaw ang nagmahal sa amin. Kaya kami nagmamahal. Kaya namin binibigay ang buhay namin. Dahil kayo una nagbigay. We just response. Kami tungkol lamang sa iyong ginawa sa buhay namin. Kaya Panginoon, hindi ka namin pinagsisilba. Kung di po Panginoon ay bunga ng aming bunga na yung pagsisilbi sa amin. He came to serve us. Aparito ka para pagliguran. Kaya kami ngayon ay gandang maglingkod sa inyo dahil kayo ang una ng lingkod sa amin. Kaya Lord, we just respond. We love you because you love us first. Mahal ka namin dahil ikaw ang unang magbibigay kami dahil ikaw ang unang bigay. Kaya Lord, salamat po namin. Ikaw ang lahat na sabi buhay. Wala ka naming hahanapin pa. Kundi ganap na kami. Kami ganap. Naparito ka para kami bigyan ng buhay na at buhay na kasaya. Yan Panginoon. Wala tutumas pa. Wala pwede kipalit pa para sa kahalaan tao. Kaya Panginoon, we can praise you. In every life, we can worship you. We can thank you, Lord. Sa araw-araw ng mga buhay. Lord, salamat po. Salamat Panginoon. Kaya wala kaming karapatan, malungkot, wala kaming karapatan, ma-depress, wala kaming karapatan na Panginoon, problema. Kundi Panginoon, kami sapat at ganap sa aming buhay. Kaya Lord, masasabi namin sa aming mga buhay lagi, araw-araw, dahil tayo sabay-sabay, tagumpay! 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 Yes, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We give praise and glory in the name of Father and Son and Holy Spirit. And we all say amen and amen. God bless you. God bless you. Hallelujah.